with attorney Romeo Herochi and Francisco Pastrana. This is brought to you by Alliance of PhilHealth Beneficiaries and Hulungdan Restaurant. Okay mga kabiran, mayong hapon sa aton mga viewers diri sa programa Tindog sa Kinawatarong nga nag-broadcast nila live direkta diri sa Barangay Kamangay, Leganes, Iloilo sa lugar ni Attorney Romeo Romingirotse nga mo ang Rians Beach Resort. Ari kita second floor subong. Kag subong hapon ang aton programa magkatalakay naman sa pila ka mga issues, mga hot issues of the day. Kag subong man mga hot issues nga aton talakayon kag lakat sang pamulitika samtang nagailapit ang tuig sang eleksyon. Sa masunod ini nga tuig daw eleksyon sang barangay kag iskay. Dason sini ang eleksyon presidensyal nga mo nang ginabantayan kag posible amo ning mangin topiko naton kay ban pagid nga mga paghabalan sa atong programa Tindog sa Kinamatarong. So way pa aton niatag kay Attorney Romeo Romingirotse upod naton diri nga mo ang mag-analisar sang aton mga pagasugilanunan nga mga topiko karon nga hapon sa atong programa Tindog sa Kinamatarong. Mayang hapon, Attorney. Thank you, Poy. And of course, ginabi-abi nato ng tanan-tanan nga nagapamati permi sa ato ni programa. Mayong adlaw sa inyo tanan. We're very sorry nga do medyo mantad do pila ka adlaw ita. But anyway, ari kami subong niyong Poy. And kabay pa nga mangin mapuslanon ng aton pagsusigilanon sa subong hapon. Okay. Why kami ka programa kay daw sako si Attorney pero sang last week o 2 weeks ago nangin bisita sa isa ka programa kaday abyan naton Art Calzas kag siguro nakitaan niyo naman sa Facebook nila, no? So may mga gintalakay dito ginistoryahan kag posible karon nga base kon matalakay man liwat ni Attorney Herochi. Pero sa way pa ginabi-abi na nato ng mga bisita din ni Attorney Herochi, si Engineer Boy Villena, si Joan kag si Tolboy nga bisita niya karon ni Attorney karon nga hapon kay siling niya maliwa-liwa tato kay daw mainit ang panahon kag mayo diri sa Rians Beach Resort kay direkta nga mabatyagan mo ang dupoy-dupoy sang amihan nga hangin kag makita mo pa ang bilog nga Gimaras kag ang punta to pakadto na sa Negros. So Attorney, ang isa sa mga mainit nga mga topiko subong ang pag-anunsyar ni Vice President Sara Duterte nga madalagan na siya sa pagka-presidente sa 2028 nga eleksyon. Bao daw bulkan nga kanlaon mo? Hindi nagpupukang kanlaon sa nagligad nga adlaw to? Yes. Bao pagtapos ni nga nag-anunsyar si Vice President Sara Duterte nga madalagan siya sa pagka-presidente, daw bulkan mga nagkinaguan? Oo, damo-damo na subong ang nagposisyon man kang nagsiling mo daw ko temprano pa sina sa pag-anunsya sang Vice Presidente nga magpadalagan siya sa pagka-presidente. Pero may dako nga epekto. Ambot ko may dako ayan ining epekto. Subong kag anong pamatyag na Attorney Rotse kay subong si Vice President Sara Duterte nagapangatubang gyapon sang impeachment, no, nga siling nila base kon estratehiya ini sang Vice Presidente para matunaw ang ginaduso sa iya nga i-impeach siya, Attorney. Poy kinasiaga. Ginpost ko sa akong Facebook. Sila ko, this is a declaration of war. Wow. Ang statement ni Sara nga, I am Sara Zimmerman Duterte. I am declaring I am running for president in 2028. Daw grabe nga lupok. All the while, ang mga kontra kay Sara Duterte, pangalapkap lang, humahom, pakot-pakot,
Pero gatiyaw-tiyaw man sila nga ma-file sila sa impeachment complaint, no? And na-discuss natin po yung last week, no? Hindi ba? Oo. Nga siling ko, ang impeachment complaint nga una-una nila gin-file way back February 6, 2025, hasta subong pending pa sa Senado. No? Nga nga nagasiligita nga inang unang impeachment complaint nga gin-file nila hasta subong adlaw pending gihapon sa Senate. Bangod nga nag-move ang mga senador nga i-archive. Hindi sila gusto sang magpabor sa motion ni Marcoleta, Senator Marcoleta. Na-dismiss. Nga i-dismiss na lang in the light of the decision of the Supreme Court nga unconstitutional ang complaint nga gin-file. No? Tudo oponer sila. Why sila kay Balo nga ginapasulod, ginainto lang sila ni Marcoleta. Balo ka po si Marcoleta. Bitaw-taw. Oo, tao-tao. Kumagat sila, nag-oppose sila nga, hindi kami, we oppose that motion. Tika ron, ang kasabwat ni Senator Marcoleta, si Senator Cayetano, sumulod na yun. Nga okay, i-archive ta lang, i-move nga i-archive lang. Ti ang mga lipong bangros, Kumagat sa taw-taw. nagkonforme sila. Nga okay, i-archive lang. So, ang una pamangkot, anong epekto sang sininghulag sa Senado way back 2025? Nga gin-archive lang nila ang complaint, first impeachment complaint. No? Actually, dito first po, ika-apat to. No? Okay. First impeachment complaint, gin-archive nila sa lingwahe sa mga abogado, kay sa mga korte, mga judicial proceedings. Kung i-archive ang isa ka kaso, it is still there. Pending man ang sigapon, aralan na siya. Nagkatulog lang ano eh. siya. No? Nagpaimuyong namin. Now, nag-abot na ang Supreme Court na siling nga siling niya, pwede ka mo ka-file what after February 6. No? Kaya ang una itong endorsement sa Senate was I think February 5 or February 6. No? Pwede ka mo mag-file what. But ang mga ang mga bright nga opposition, gin-file nila yan liwat sa February 2, which is before the February expiration of the one-year ban na ginambal sa Supreme Court. No? So, another sala naman kay ara ng order sa Supreme Court na you can file again after, on or before, or on after February 6, 2026. No? But assuming nga gin-file nila in accordance with the ruling of the Supreme Court, nga this any and all subsequent impeachment complaint kinahanglan i-file nila on or after February 6 so as not to violate the one-year ban. Ang sitwasyon mo na the first impeachment complaint ara pagyapon pending sa Senado. So, kung mo nag-file sila sa another impeachment complaint, that will be dismissed for being violative of the constitutional provision nga kinanglan may one-year ban. You cannot initiate another impeachment complaint within the one-year ban period. Isa lang pwede. Pero may isa na ka-interesting issue po. Assuming nga may gin-file nga unang impeachment complaint, kaya ang konstitusyon nga siling, only one impeachment complaint can be initiated in a period of 1 year. Assuming may una nga gin-file nga impeachment complaint. Karon nagsubra na isa ka tuig, way pagyapon matapos, way pa madesisyonan. Pwede ka bala mag-file sa another one after that 1 year period nga na-expire na, pero way pa matapos ang unang impeachment complaint.
No? Well, sa ako niya personal nga opinion, ang spirit of the law is not to bother the executive impeachable officer sang duplicitous o kung madamo nga kaso because of the simple reason nga hindi na siya makatrabaho Paano na siya maka-perform sa obligasyon kung puro lang kaso lawas siya? Amo na spirit of the law. Claire Castro nga sila niya, ang presidente, ang vice-presidente, sige lang waka, huwag katrabaho. Ang presidente nga komentaran niya, sige obra. Anong sa konstitusyon, anong dapat obraon sa presidente? Isa lang, ang obra sang Vice President, kung sundon ta ato nga layoy konstitusyon, isa lang ang iya obra mo. Kulat ka nga mapatay, o kung magmasakit, o kung mag-resign ang presidente. No? Tiga hulat man si Sara. Huwag man sa gadali. Dos spare tire lang siya. Dos spare tire. Spare tire siya. Safeguard na sang constitution. At any time there is a disability or absence of the ruling of the incumbent president, ang vice president maka-take over. No. But their only job function or description, kasi nga, spare tire ka lang, hulat ka lang ang ma-flat. Kung why ma-flat, hindi kaya mausar. Hindi ka sagad-ligid. Sa interview sa imo sang nagligad nga si Mana, attorney, nagpahayag ikaw nga pananglit mo takaan ni si Vice President Sara Duterte sang hala sige kag sige pa bining ginual nila para nga i-impeach siya. Yes. Kag ginali abi nga makasulod sa pensar nga mag-resign na lang siya. Tulad na question yung man ang iya nga way man sa obra siling ni Claire Castro. Dasun sige lang siya lagaw, guwapo no nga at the expense ang national government. So anong matabo sini sa iya impeachment complaint nga gin-file sang mga senador sang Kongreso? Sila rigadon batian mo na hambal. Sila nga para nga makasalbar kasi imo nga impeachment, resign ka na lang. No? Well, mayo man ang advice ni Larry Gadon. Galing kayang problema lang mas maalam si Sara Duterte sa iya. Ang mula ng diferensya ang iya nga suggestion, very good din na iya po. Nga parang hindi ka na ma-impeach, resign yan lang. But unfortunately, si Sara Duterte, mas may utok sa kay Larry Gadon. Well, of course, it's not unfortunate. Nga muna si Larry Gadon, titiyan niya mo. Amo na hatag siya sin Diyos. Hasta lang da. Okay. But, ang situation na muna, assuming again file nila ang impeachment complaint, kagkaroon naglapak na sa 2028, huwag pagyapon matapos for whatever reason sige gauyang timpo kwarta energy ang aton nga Senado hindi na makasesyon makapasar sa mga mapuslanon ng mga layi sige sweldo sila sige ang ilang per diem sige ang ilang mga pork barrel Inabunyagan nila sila inyong ngalan. Alokabol. Alokabol. Masiling ang bisi niya to save. Parang hindi na magastuhan ng gobyerno kaya tigaworin ako. Daw hindi na mayo nga daw puro man na istorya o ay man pakatuan So, to satisfy you, ma-resign na lang ko. May nagani kayo makalibot-libot ko sa kampanya ko. No? So, ina nga move, na-anticipate ni Larry Gadon. But, again, ang nasiling ko, unfortunately, Larry Gadon is a lower kind of animal from Sara Duterte.
Tiyan mo na po. Now, karon attorney, kaya ining pag-anunsya ni Vice President Sara Duterte nga madlagan siya, daw ang hambal ko kay nga daw damo ang nagginuwal na kag nagpagwa na subong kun ano ng preparasyon sang kontra kaya bala nila nga daw dihado kag agaw abisi kwan si Sara subong kay ti subong hindi lang kay balita diri sa aton sa Pilipinas kundi bilog nga kalibutan daw nagginuwal man kag sa TV kundi hindi ito nga mga television sagwa. Ang pag-anunsyar ni Vice President Sara Duterte among ginasubilanunan subong nga magdalagan sa presidente. Tagaanta kasing illustration, no? Sa mga military operations, no? Kung magkadto sila sa isa ka lugar, butanta mag-scout lambi o kung mag-reconnaissance, kag hindi nila makita ang kontra, no? Kag wise la kay balo kunara da kontra kunway ang ubraw na sing military elements mga soldado mapalupok na sila. Amo na ang ginatawag sa military parlance nga drawing out fire. Kay kung magpalupok sila kay araw na panago ang mga kontra. Ma-retaliate na sila. Either ma-move sila kung ma-retaliate sila. Kung di mabalanda yun sa reconnaissance unit, kunara ng kontra. Ang muna ginatawag nga drawing out fire. Now, applying sina nga technique, no? Kasi siguro may mga military advisors man si Sara. Sila niya, ariyong. Para nga magtindog ang mga kontra mo o kung possible nga kontra mo. Biraon to sila sing drawing out fire. Palukpan na sila. O, palupok. So, nag-declare si Sara. Declaration of war. Sila niya, madalagan ko, definitely, for president sa 2028. Ano karon? So, why si may tindog nga kontra? Ang dimos nga hambal nila, good luck. Pero why may nagtindog po? Nga sila niya, no, why kami mo kay Rizal Tiberos? Why kami mo kay Leni Robredo? Why ay napahog nila nga ma-unite yun si Leni Robredo. No? Sa 2019 nga election, 2020, ano to nga year? 2016. Nagdalagan si Leni Robredo, Vice President. Nagdalagan si Bongbong Marcos, Vice President man. Nagdaog si Leni Robredo. Hambal ni Marcos, Leni, dayaon ka. Nagdaya ka sa eleksyon. Hindaya mo ko. No? Okay. Nag-abot ng 2022. Nagdalagan si Leni Presidente. Si Marcos nagdalagan Presidente man. Daog si Marcos, pero di si Leni. Nagbalos naman si Leni niya, Marcos, butigon ka, makawat ka, dayaon ka sa eleksyon. So, they both describe each other correctly. Hastog ito. Ang description ni Leni Robredo kay Marcos Butigon is very accurate kay gusto yun. Ang description ni Marcos sa kay Leni Robredo nga dayaon siya sa eleksyon, eksakto man to. So, because they are of the same feather, hindi ko yan matingala po kung mag-uupod sila sa bong. Pareho ang ilang kolor mo. Si Leni yellow, si Marcos pink. 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 Si Marcos red. Red. Di ko nisamuon mo sila. Amo gani nga subong nga ni attorney, matapos ginanunsyar to ni Vice President Sara, pagkadason adlaw ko di may press conference sa Malacanang, Malacanang press ko, nakibot ang mga media to nga naga-cover. Kasi niya nagpink si Kwan.
Si Claire Castro, ang color sa iya bayo, blue na per minute suksok ya. Good pinag-pink. 5,000 na po eh. O ti siling sang mga reporter, niya ano ba itong bakit nag-pink ka? Meron na bang significant yan? Niya ba do? Alam nyo naman, parang gawin ko no. Ti siling ikipamangkot sa nga niya, maupot, ina bala indikasyon ina nga may alansya na ang BBM kag si Leni Robredo kay subong nga adlaw didto sa Naga City si President Bongbong Marcos para nga lang taon niya to ang programa kag proyekto ni Mayor Leni Robredo kay siya subong mayor sa Naga ining uplan kontra baha bla o nga proyekto ya. So ginantaw subong. So kag pamangkot si Claire Castro kun bala magluwas nga didto si Sanaga para nga saksihan atong paglantaw sa mga project ni Leni Robredo, may iban pagid bala nga sugilanunan sila nga duha. Ti silinga bagay na pangiwala man to ni Claire Castro. So damo yag hambal nga magluwas adto pagkadto basikon sugilanunay sila partri sa ila alyansa. Ano sa imo pananaw sa ni attorney? Daw laban-laban maupod sila nga duha kay ito pareho kolor nila mo. Ang isa malasaw-lasaw. ang isa sobra kadukot. So kay magsamo sila siguro amugin ang tutuhod niya kolor sa graphing corruption. Ako tani po kasi patay naman to si Robredo. Ang bana. Ang bana. Damo to istorya nga nagkalatabo. Which discovery na sa mga pumluyo kung ano yung matutuhod niya kausa sa nagkatalabo sa una. But it involves a very scandalous, very important nga kwan sa gobyerno. Ang isa pa, attorney, nga ginaara sa buong makikita mo sa Facebook, kasi nga sagad sila kaduso nga impeach si Sara nga na-question ng partido sa 125 million nga iyang confidential fund. Yes. Kag ang plus kunong sa DepEd abi nga may questionable man to. Total of mga mga 500 million lang. Ginpamangkot si Claire Castro nga bilyon yang confidential funds ang presidente. Tisiling nga paano yung naging gastos, may resibo bala ini ang gingasto kundi nagkadto ang confidential fund. Nga confidential fund gani, way na kinanglan resibo. Tinga nga karon niya, gambal sila nga sa amuna nga confidential fund nga balik-balik ninyo nga 125 million, ginapangitaan nyo gid sang paagi. Ini nga bilyon hambal nga ni Castro, hindi na kinanglan ang resibo kay confidential fund gani. Di siya man gapon. Simple na po yung rason. Kung magsugil lang totoo si pakaisa ni Claire Castro, ang kakulor yan. Sino siya nila? Si Castro nga kuan. NPA? Amo na nangambal? Kung si Claire. Si Claire? Oo. Nga way na resibo. Sa bata, simple lang. Ang kay Marcos to yung bilyon to naka-ambit ko to yan. Nga i-criticize ko to. Ang kay Sara ya nga yung budget sa kay Sara, why ko to yung katilaw? Pero there is another explanation po yung muna. Kabalo ka, ang aton nga present administration, ang ilang ang diferensya sila po totally wide sila sing respeto sa mga pumuluyo dire sa bilog ng Pilipinas. Once nga ang aton nga political leaders madula nagid totally ang ilang respeto sa ordinaryo nga mga pumuluyo, amo na pinakasubo gid sa tanan nga sitwasyon. Now, here's why. Kung nakatuon kasing layi, abogado ka, naka-eskwela ka, kabalo ka magbasa, naka-intindi ka, basic katama nga nabutang dila sa aton nga konstitusyon, nga isa lang ka government entity ang may otoridad nga mag-audit. Amo ng Commission
on audit. audit. COA. No? Therefore, whatever nga findings ng COA, that is conclusive. Conclusive na yan. Kaya hindi mo na mo-question. Kaya hindi ka man niya authorized mag-audit. COA man lang niya may otoridad niya mag-audit. Ting COA nag-report nga why sing diferensya ang disbursement sang intelligence fund, confidential fund, sa kay Sara Duterte. Wala. Ang ila complaint, why sing bisan isa ka pintok nga imprimatur or authority or conclusion halin sa COA. Sila lang yan nagsiling nga may nadispalko. Hindi sila ya COA. So, kung magkadto na sa korte, matindog na na yung abogado ni Sara. Ano siling mo na illegal disbursement, may anomalya. Anong imong basihan? Kag, kung magambal kasi na, anong imong authority may nagkanda ka audit? Yung sabat niya dati, batian ko lang to kay Claire Castro. Batian ko lang to kay Rizal Tiberos. Batian, kung di pa witness mo di sila. Okay. Now, so, sa number ko na before, why is in confidential fund sa General Appropriation Act? Why is in confidential fund nga appropriation para sa opisina sa Vice President? Ang nataboto sa 2022, nga kumo bago na sila nagpungko, kaya nagdaog sila sa pungko sila July 1, 2022, June 30, 2022. May mga pag-abot sing Desyembre na, why nila maubos, obligate ang ilang mga funds para sa intelligence fund. So, without the asking of Sara Duterte, in-download nila yung 125 billion sa Office of the Vice President. And, kabalo ka po may accountable officers, hindi ka pwede magkapot sang kwarta sa gobyerno kung hindi ikaw accountable officer. Kaya mga accountable officers, may designation gini sila. Nga kada opisina, kada branch of government, ikaw ang accountable officers. Kaya banded ni sila. May band ni sila nga, kasong madispalko, amo na manabat sa ilang nabato niya kwarta. Si Sara Duterte, hindi accountable officer. Wait yung mag-agi sa kamot niyang kwarta. Huwag magdirektabi siya yung kwarta. Kaya gin-turnover to yan sa duwa ka colonels nga na-assign siya opisina. Kag why siya lang ipatawag sang TRICOM, kag QUADCOM, kag ano pa itong mga investigasyon sa Kongreso. Nabalaman nila nga may dito na turnover yung disbursement sang confidential fund. No? So again, gagawa ni mga istorya halin sa administrasyon kontra kay Sara Duterte because they have totally no respect sa aton ordinaryong mga pumuluyo nga gina-assume nila nga ang ordinaryong mga pumuluyo diri sa Pilipinas mango kay gago tanan kay kilintuon tanan-tanan. So pag gusto rin sila ubra istorya on that premise nga why sa kay balogin na insulto nila ang ordinaryong mga pumuluyo nga bisan kubos lang kita nakaintindi kita kung anong gusto ka anong sala. Now, attorney, damo gani gakomento mo nga siling niya kung gapati sila nga mapag-un ini ang impeachment complaint batok sa kay Sara Duterte amo na ginabalik-balik nila tanan sa mga nagakontra be kay Sara. Kung kapati sila nga ma-impeach siya nga ang pag-anunsyar niya pa lang sa pagka-presidente daw kinulbaan sila tanan kung kapati sila nga ma-impeach gid man sunod sa ila kay mapag-un ang ila nga may ebidensya para ma-impeach ang vice-presidente. So how come nga do mo na lang ni ka ang batian ko to gani sa kay representative tadi sa 3rd district sa kay Congressman Lawrence Defensor nga siling niya may man nga temprano nag-anunsar si Vice President Sara Duterte nga madalagan siya sa pagka-presidente. Pero siling niya ang
impeachment complaint nga ara subong sa Congress, hindi niya rason nga matunaw na. Pero siya hindi galing ni express impeachment mo nga kay kinahanglan nga makakuha kami sang 1/3 sa tanang nga membro sang Kongreso. Kaya duda siya. Puro siling niya ambot ko malabot ini kay magsiling ka express express impeachment do ka nasig bla pero subong daw iban daw na daw ka slow down kuno kag ibang gaduha-duha kun maperma ni sila. Pero dako ang ila pagpati nga makuan gid ni mapustro gid ang impeachment complaint batok sa vice presidente. Kabalo ka po ang barko, kung daw gana na malunod, pati lagaya lumpat sa nagyo sa hindi na siya may tinir sa barko, hindi man naglunod na masagat. Hindi niya hingagaw talumpat. Mapiktuan man siya mo panel sa local o congressional seats nga mag-insister gid until sa 2028 nga higot nilang paha nila sa kay Bongbong Marcos, who is already a sinking ship. Ti upo din sila tanan lunod. No? Upo din sila tanan lunod. Kung hindi madayon nga ma-impeach si Sara, Yes. tapos na Ang isa pa gani nga kung ang ibang sinisil nga si former President Digong ara subong sa dihig kag ang iya gani nga ang trial sa iya sa ining masunod nga mga inadlaw kagambal siya nga si President Digong dito siya mag-attend sa trial kag ginakseptar niya naman nga bisan mapatay sa dito sa prisuan sa dihig Netherlands bato niya naman. Pero galing siling sang iban nga political analyst, diri ang dako nga problema kung pananglit nga kung anong matabo sa kay former President Duterte tapos na ang tapos wala na siling nga ibalik diri si President Duterte nga nakakabaong siya, away na. Tapos nang laban siling nga ti manghimos gini ang naghingabot guro sa former President ato ni Kibalo ka po ang administrasyon, yung mga tao ang kahigabot sa mga Duterte. Kung ginusara nilang ilang ulo, ang pamangkot very simple. What do you gain from this case of Rodrigo Duterte? Anong ginansya nyo dahil? Mapriso si assuming the worst situation, mapriso si President Rodrigo Duterte at the age of 85 or magtinerang kaso at the age of 90. Ti anong ginansya mo kung ginpapriso mo isa katigulang na nabutan sa prisuan, may premyo si mo, ano ang benepisyo makuha mo? Ti kung way kasing korason, harakak lang tulo-tulo, nga daw buwang ka bla. No? Mula na ginansya mo, harakak. Ting harakak na, hindi mo na pwede tigangon. Pwede na ibakal bugas ng harakak. Okay. So, on the other hand, they have everything to lose. Kung anong matabo, bisan either win or lose sa kaso ni Rodrigo Duterte. Kaya kung magdaog si Rodrigo Duterte, ma-acquit sa kaso nga na, dako ng sipa, hindi sa dugan ako sa tiil, kundi sa baigit sang tanan nga mga nagahingabot kay President Duterte. No? Pero kung mapirde, ang baklas na sila nga kakik sa mga pumuluyo, hindi niya mabakal sa kwarta. No? So, why sila daw is a losing proposition. Ang nakapinsar sila nga magsakay sa sila sa mga bagay, mapriso si Rodrigo Duterte, ti ma-presidente magyapon. Si Sara. So, anong inyo ginansya? Anong ginansya nyo? Now, kabalo ka po yung isa lang pinakadako nga problema sa administrasyon subong. Why sila kandidato sa pagka-presidente?
paano kibo ka bato nga nagdeklarar na itong kulta niya ako, makandidato. Hasta subong, why sila yasing kandidato? Sa administrasyon ka, the first time natabo na sa Pilipinas ng administrasyon, the people in power nabudlayan magpangita sa ilang nga kandidato. Sa una ara ka sa administrasyon, ilinagaway ang mga kandidato, presidente. Kay madaog ko ni kay ang presidente ng incumbent, akon. Akon tanan, pati kumilik, akon. Pulis, akon. Ara sa poder mo. Ara sa poder. Oo, ilinagaway sila. Sa panahon ni Marcos. Galulumpat, cover. Galang-alang. Kita mo si Congressman Defensor. Daw galain ang tuno yan. Lugar nga may way ang iyang kanta. Daw. Please release me na. Di subong ang isa ka matunog ng mga isyu subong ang pangitaay kung sino maging kapartner ni Vice President Sara Duterte. Correct. Ang iban kasiling si Napoleon Alvarez nga congressman kag Speaker of the House anay ang iya manok si Marcolita. Yes. Si Jimmy Bundok naman nga abogado nga naglagan sang nagligad nga pierde ang manok kay si Ruben Padilla. Oo. Ang iban nga hambal nga bangod nga nagambal si Senator Bam Aquino nga dapat kun i-trial si former President Duterte diri sa Pilipinas sigahom sila nga daw masaylo sa sapiak. So ginupi ang siling ang partner naman ni Sara si Bam Aquino. Pero laban-laban subong nagagwa nga daw damo ang nagapabor para kay Ruben Padilla. Ano sa pananawan mo ni attorney kay according sa kay Ruben Padilla gani kung bisan asawa yan din na gusto nga maglagan sa mo sa pagka-vice presidente. Ang ambal sa asawa yan po, the people, the Filipino people do not deserve Ruben Padilla. Ang galing kay ang isa sini nga subong gin-interview si Ruben Padilla, isa lang kitang iyaya mo. Kung maghambal kuno si Tatay Digong niya, nga to subong sa dahig, nga madlagan siya, dlagan gid siya. Oo, bisan pa nga iyaya mapati na gilang siya mo, nga si President Digong. Well, he's a good soldier. Oo. Good soldier siya mo. Kag ang bal ni President Digong, crusader ni si Ruben Padilla, sa interview sa una, totoong puso. Kag may spirit to serve. Hindi, totoong puso siya. Why sebla po'y may ginatago sa duga niya. Kag mapati ka attorney nga si Professor Clarita Carlos, nga isa ka Filipino political scientist, kag commentator, nagambal siya, nga nakibot siya nga isa ka best ko nag-interview si Senator Ruben Padilla, party sa federalism, federal government. Sila nga, doon hindi ko magpati, nga grabe gali ang nahibaluan ni Ruben Padilla party sa federalism kag constitutional reform. Sila nga ako gani sila nga gusto ko nga mangihead sa committee on constitutional reform dala sa Senado kay nabalaan ko damo sa nahibaluan. So meaning kung kaalam hindi lang abin makastrict hambal si Senator Ruben Padilla sa in English pero kung magtinagalog sa kagang kaalam niya haragali attorney. So amo na ko nga daw madamo ang nagapabor subong nga si Ruben Padilla amo maging ka-partner o ka-tandem ni Vice President Sara Duterte comes 2028 presidential election. Kabalo ka po yung sobra kaalam niya. Kabalo siya mag-bend the law. Si Ruben Padilla gusto lang iya nga alam. Sila niya ko nanong lahi ang muna sundon ta, period. Ang muna nanong lahi, sundon ta lang, period. Para wag gidya mo. Ti bandiya nga sobra ka alam. We need to bend the law. Bend the law. Okay. Bender kay. Okay. Attorney, hatag ko sa imo kung ano pagitang sa panguna-una mo subong
nga nabalaan mo nga makahatag sang kasanagan sa atong mga pumuluyo sa mga kina-question subong kay tigalakat ang panahon daw gagamo ang sitwasyon naton subong kag sa masunod nga inadlaw may rally naman. Yes. Nga hiwato nila kuno sa Pizza 25 sa ulog sa ika-40 katuig nga anibersaryo sang EDSA People Power. So galing kay ang hambal sang simbahan katoliko iya kung mag-intra ka mo yung piso trillion march why sang Marcos resign. Kaya pandaman gid nila ang mag-upod sa rally. Kag duting attorney ang ining palabuto nga Pizza 25 parte ini sa pagkalkal gyapon nila sa anomalya sang flood control projects mangin malilago na yan ini kag daw way man ini kapahulag sa gobyerno ta subong. Kabalo ka po ang nataunong record, isa sa pinakadako nga sululubrang appropriation sang flood control project dito sa Southern Luzon, dito sa lugar ni Leni Robredo, kay ni Romualdez, nga mga si Saldico. Dito yung tanan nga buo ang tanan nga ti damo-damo ti Ghost Project. Dampi sa Legazpi City, sa Camarines. So, kung ginatuod-tuod nila, ini nga investigation, ang ilan na ginawabra sa mo po i-delay na naning i-delay. Hasta nga makakalipatan na lang, madula na lang sa memorya sa mga pumuluyo. No? O, tiyan mo na, Juan. Anyway po, antes kita mag-close, no? Ataguntan again, nga ang Universal Healthcare Law, matag nga nagasiling, no? Sa tanan nato ng mga pumuluyo nga buhay makabalo pa kung ano yung ginatawag nga Universal Healthcare Law. Ini nga law, nagasiling nga tanan-tanan nga Pilipino are entitled to benefit from the funds of the Universal Healthcare Law. Whether may member ka sa PhilHealth or hindi, still you are entitled to benefit from the Universal Healthcare Law. Now, suppose hindi ka miyembro sa PhilHealth, kaya employment, sidewalk vendor ka lang, tricycle driver ka, jeepney driver ka, mangunguma ka, kaya employer, why ka gabayad sa PhilHealth sing imong monthly contribution, may diretso ka lang magbaton sang benepisyo halin sa Universal Healthcare Law funds. Yes, definitely. Karon kung hindi ka indigent, butatambi hindi ka member sang PhilHealth, hindi ka indigent, kay negosyante ka, damo kwarta mo, kung mo nga hindi ka indigent, hindi ka makabaton benepisyo sa Universal Healthcare Law. No, hindi inahusto. Bisan may hindi ka indigent, entitled ka gyapon sa benepisyo under the Universal Healthcare Law. So, kung may mga hospital dira nga i-require nila nga number one, mapa-interview ka na sa DSWD kung able ka, indigent ka, that is not necessary. Kay per se, you are entitled to benefit under the Universal Healthcare Law. No? Ikadua, kung pamangkuto niya ka, kung membro ka, kung hindi, that's not necessary. No? So, ang ato mga pumuluyo, kabay pang butang ini sa inyong atensyon. Now, ikadua, po'y madamo dira nga nagabaligya sa balay kay duta ni balay o sa duta lang, no? Why kintindi sa misinada ginasukot sila sang value added tax, which is not correct. Kaya hindi sila real estate
merchants or contractors or lessors o sila negosyo sa real estate, plain and simple private transaction. So, inapadag ko, ang VAT na 12%, tama kada ko. So, kung why kaya na ginanegosyo sa duta, kay real property, hindi ka mo required na magbayad sa VAT nga 12% sa inyo transaksyon nga baklanay. I see. Oh. Tandaan nyo na. Okay. Okay. Di mayo ni attorney kay sa gihapon na gina-remind mo nga itong mga kauturan ng mga pigado, ng mga utod lang kumakadto sa ospital. Sa gihapon ginapangitaan kung membro ka sang PhilHealth o kung hindi. Kag ginasulit-sulit mo nga tanan kita beneficiaryo sa ginatawag nga Universal Healthcare Law. Tanan kita maka-avail sina nga programa sa atong gobyerno. Kaya ang antes sumalipat. Ang mga referral ni ay nga kinakadto ko tayo kay congressman, kay mayor, kay senator, para may referral ka, that is not allowed. No? Kung may ara nga mga amo na, masyalan sa opisina, kayo si Saon ko. Okay. So anyway, mga kabyanan, damulawig-lawig naman ang atong gid sugalanunan kag kung hindi masako si attorney, matigayon gid nga mahambalan naton labi na karon kay loga ginual ng kalabanan kag ang iban gahambal nga daw ining investigasyon parte sa flood control project kag hambal sa presidente nga damo kuno mapriso sa Disyembre, duway man matigayon nagila pila man lang subong do subong rebelya man lang to na priso kag si Diskaya hindi na tong iban Intulin. oo so amo na subong ginahambal sa aton nga mga pumuluyo nga siling kung ano nang dalagan sa investigasyon kag di na itong mga mastermind to nga ginakanta na nga sila mong nakahamal sa milyon, bilyon ka pesos nga halin sa flood control project. So abangan natin ang masusunod na kabanata kay ti madamo pa ni samtang nagahilapit ang 2028 presidential election, damo pa ang aton nga mga balita nga masagap. So attorney, sa pangingapusan, anong mapahayag mo sa aton mga viewers mong? Anyway, nagdeklara na si Sara Duterte nga madalagan siya sa pagka-presidente sa 2028. Bangod sinapoy, as early as now, also, nag-declare man ko nga all out support ako sa kay Sara Duterte for president sa 2028. So, ang tanan yung mga kilala, amigo, pariente, pamilya, ayon ko ni sa inyo tanan-tanan. No? Ayon ko ni utang ko ni pagkilala sa inyong kabubuton, inyong pagsakdag, kaya bilang kabalaslan hindi lamang nakon ko din sa pamilya Duterte. Kung tagahanta siya sing full support. Abot po yung madyoy ka sakon? Atiyo si Adam Flores, oo. Si Adam. Pasalamat kita kali sa aton din director, kay technical partner. Ti dayunon tatong PSP, ti panay sarang panay. Yes, mapobra kita po yung dalag ko ang streamers. Nadihon na ni Abenaton Adam ang PSP, panay, Sara ang panay. Buti yun nga, ang panay, Sara lang ang ginambal sang taga-panay subong. Yes. Mapobra kita, Adam, sing sticker. Parang tanan-tanan niya mga tricycle drivers, jeepney drivers, tanan-tanan mga pumuluyo nga nagkondira, pati mga manukutan, ayon sila nga kung gasuporta man sila kay Sara para mabalansin tanan, tapikan ta sing gamay nga sticker ang ilang lugar, no? Para makita sing tanan-tanan na tao, man silang nila ko nung diutay lang ko nagasuporta kay Sara, labi na dire sa Iloilo. Ti karon kampanyahan ta na pareho sa ginubra naton sa una kay Miriam Defensor Santiago. No? This is another chance. Nadula sa una ang aton chance sa offer ni
Miriam Santiago magpresidente, amo ning aton nga second chance, no? Ang aton dira nga mga pumuluyo poy, no? Magbugtaw kamo sa kagahon nga ara sa tupad ninyo nagatulog ang inyong magagmay nga mga kabataan o kon mga apo. Uyangan yung sing tiyempo, tulukan yung sing mayong guya. Sa inyong mga kabataan, kag inyong mga apong. Kag pamangkuton ang inyong kaugalingon. Kung gusto nyo nga tagaan sang masanag, kag malipayon, may inuswagon nga buwas damlag ang aton nga mga kabataan, ang aton mga kaapuhan. Kag ihambal nyo sa inyong kaugalingon, kung hugot ka mo nga magtindog sa husto kaysa matarong sa palabuton nga eleksyon sa 2028. Madamo kayo salamat. Okay, so mga kabiyanan, nagpasalamat kita sa atong mga viewers diri sa atong programa Tindog sa Kinamatarong, dulong sa inyo sa Alliance of PhilHealth Beneficiaries kag sang Hulungdon Restaurant sa Mandurriao kag sang Rians Beach Resort. So thank you again sa inyo tanan tubtob sa masulod naton nga pagpalayag sa nga programa diri gyapon sa aton nga Tindog sa Kinamatarong upod sa kay Attorney Ruth kag sa aton technical partner diri nga si Mr. Adam Flores. Thank you very much kag saliwat maayong hapon sa aton mga viewers sa bugos nga pungsod Pilipinas kag kutob sa malabutan sa aton pag-broadcast diri sa programa nga ini sa bilog nga kalibutan. Thank you and good day. Tindog sa Kinamatarong with Attorney Romeo Herochi and Francisco Pastrana. This is brought to you by Alliance of PhilHealth Beneficiaries and Hulungdan Restaurant.